Okay. Now, pag-usapan po natin yung pinakamahalagang pangyayari sa balat ng lupa sa buong sangkatauhan. Ano po ba ito? Ito ay naganap noong unang Biyernes Santo sa krus ng Kalbaryo, Golgota. Nakabayubay ang Diyos Anak na si Hesukristo. Hindi lang po siya simpleng nakabayubay doon. Makinig pong mabuti. Bagkos may nakalagay po sa banal na aklat na siya po ay ibinilad sa kahihiyan. Meron po kami ditong image ni Lord Jesus. Meron po siyang tapis. Ayan o. Meron din po doon sa kwarto ng mother ko. Medyo mas malaki ng konti. May tapis, no? Alam niyo yung tapis? Para matakpan yung maselang parte. No? Si Jesus, wala pong tapis. Tama po ang narinig ninyo. Wala po siyang tapis. Nakabilad po siya roon. Binilad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Para lahat ng shame natin, lahat ng kahihiyan natin, kunin na po niya roon. Para tayo ay mabuhay ng buong confidence, no? Confident rather, at maging kumpiyansa sa buhay na ito, knowing that Jesus is always here. At hindi lang po yan, ang pinakamaganda pong nangyari sa krus, lahat ng kasalanan ng mundo, makinig pong mabuti, past, present, future, kinuha na po niya sa kanyang katawan. Kaya ang sino mang mananampalataya sa Kanya at maglalagak ng tiwala sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng banal na aklat, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tuwing nagdidiwang tayo ng Biyernes Santo, no, inaalala natin yung unang nangyari noong unang Biyernes Santo. Mahalaga yung unang Biyernes Santo sapagkat yun po ang pagpapakita ng Diyos Ama ng kanyang pag-ibig sa pundo nang isugo niya at mamatay ang Diyos Anak sa krus ng Kalbaryo. At nung maligtas na tayo, bawat nananampalataya ay tinatatakan ng Diyos Espiritu Santo. 3 persona na gumagawa sa buhay ng isang mananampalataya. If you belong to Jesus, that's the greatest achievement. Actually, it's not your achievement, the achievement of Christ imputed sa atin. His righteousness imputed sa atin. We are the righteousness of God in Christ Jesus our Lord. Okay? So, yung nangyari nung unang Biyernes Santo, hindi lang po natin ito kino-commemorate tuwing darating ang mahal na araw. No? Ito po ay dapat i-commemorate natin, isipin natin, pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo, dahil sa pag-ibig po sa atin. It's all about His great love towards mankind that He gave Himself para bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Past, present, future. Paano ka ngayon tignan ng Diyos? Ikaw na tumanggap kay Jesus bilang personal na Panginoon mo at tagapagligtas siya. Paano niya tayo tignan? Tayo ngayon ay tinitignan niya bilang kanyang mga anak. Tayo ay tinitingnan niya ngayon na malinis, hindi dahil tayo ang naglinis ng mga sarili natin, kundi dahil tinanggap natin yung ginawa ng kanyang anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya pinatawad na po tayo sa lahat ng sins natin, past, present, future. May natira pa ba na kasalanan? Wala na po. Yung mga pilosopo, pwedeng mamilosopo. Sige po, sasabihin na naman nila, nagkakasala pa naman ang Kristiyano. Yes, nagkakasala tayo. Pero as long as God is concerned, tinitignan kanya as perfecto. Dahil ang perfection na nakikita niya sa iyo, hindi na ikaw, kundi ang kanyang anak na si Jesus. Pag tinitignan tayo ngayon ng Diyos, nakikita niya sa atin si Jesus na. Hindi na po tayo. Kaya tignan po ninyo noong unang panahon, nagdadala ng mga offering yung mga nag-o-offer sa temple. Di ba? Ang gagawin nila doon sa offering na yon, i-check ito nung high priest. Kailangan yung hayop na dala, mapatupa man yan, mapabaka, whatever. Kailangan yun ay, kailangan yung offering niya ay malinis, unblemished. Pag may nakita siya kahit konting dumi doon,
Tatawagin niya yung operor at isosoli niya ito. Sasabihin niya, sandali lang, madumi ang offer mo. Humanap ka ulit. Ngayon, pag naghanap siya ulit, dinala ulit doon, present doon sa high priest. Pag nakita ng high priest na marumi ulit, tatawagin ulit yung operor to find another one until magdala uli siya at chinek uli nung high priest. At pag nakita na po nung high priest na malinis na, tatawagin na yung operor, makinig ha, tatawagin na po niya yung operor at yung operor po ay nakatayo lang doon, gigilitan niya ng leeg yung offering na hayop, malinis yung hayop na yun, di ba? At yun ang iwiwisik niya. Kanino dugo yung winisik? Doon ba sa operor? Hindi. Doon sa dala niyang offer. Kaya pinapatawad ng kasalanan nila doon sa dala niyang offer. Dahil malinis yun, unblemished na, iwiwisik ang dugo nun, at sasabihin ng high priest, okay yan, pinatawad ka na sa mga kasalanan mo, bumalik ka rito after 1 year, sapagkat ma-e-expire yan. Nag-e-expire po ang kapatawaran ng Diyos nung araw. Pero nung dumating yung perfect lamb, si Jesus Christ, wala na pong expiration yan. Forever and ever. Ang good news, ang dala nating tayo po yung operor, ang dala natin na offering ay perpekto. The Lamb of God, Jesus Christ, our perfect Lamb. Palakpakan natin ng Panginoong Jesucristo. That's why, ang forgiveness sa atin, hindi lang 1 taon, hindi lang 2 taon, hindi lang 3,000 years, hindi lang 5,000 years, kundi forever and ever. Praise and shout to the Lord. Palakpakan natin ng Panginoon sa biyaya niya. Forever embraced, forever loved, forever cared by Jesus Himself. Siya na nag-offer ng bayad. Nagbayad ng kasalanan natin. Yung hindi kayang gawin ng batas, ginawa na ni Jesus. Siya po ang perfect offerer natin. Or offering rather. We are the offerer and He is our perfect offering. The perfect Lamb of God who takes away the sins of the world. That's Jesus. That's our Jesus. Okay? So, ngayon, tayo po ay kumpiyansa sa ating lakad. Hindi nawawala ang kaligtasan natin. Sapagkat ang kaligtasan natin ay nakabase sa ginawa ng ating perfect offering. Jesus is our perfect offering. Nakabase doon ang kaligtasan natin. Mansin ninyo yung nag-offer, di ba, nung unang Old Testament, yung nag-offer nakatayo lang, pero ang pinatay yung dala niyang offer. Di ba? Yung offering niya ang pinatay, at yung dugo ng offering niya ang iwinisik doon sa Holy of Holies para mapatawad yung kasalanan ng offeror. And we have a perfect offering, the Lamb of God, Jesus Christ, na inoffer ang kanyang buhay nung unang Biyernes Santo doon sa krus ng Kalbaryo. Another thing, tatatandaan ninyo, si Abraham, matagal niyang inantay yung anak nila ni Sarah. Ang pangalan dati ni Sarah, Sarai. Aray, hindi, Sarai. Pero nung nanganak siya na pa Aray, kaya naging Sarah. Hindi, joke lang. Sarai ang pangalan niya dati. Pero nung nanganak siya, pinalitan to ng Sarah kasi hindi na po siya bitter dahil nanganak na po siya. Ang tagal lang hinintay yung anak niya. Si Sarah napakatanda na nung nanganak. Diba? I think 90 years old, while Abraham was 100 years old. Pero ipinanganak nila ang kanilang matagal na hinintay na anak. Ang pangalan ay si Isaac. No? So, si Isaac po ay mahal na mag-asawa. Okay, amen? Mahal na mahal po na mag-asawa. Sapagkat matagal nilang inantay itong batang ito. Okay? Alam ng Diyos, alam ng Panginoon na mahal, no? Mahal ng mag-asawa na Sarah at Abraham itong batang ito. Pero one day, the Lord summoned o tinawag niya si Abraham at sabi niya, pumanik kayo ng iyong anak, ng iyong minamahal na anak na si Isaac sa bundok. Ihandog mo siya sa akin.
Hindi ko ma-imagine kung ano yung naisip nitong si Abraham. Pero nagtiwala siya sa Panginoon. Yes, Lord, bukas panik kami ng bundok. Tatandaan po ninyo yun? Pagpanik nila ng bundok, what happened? Nung sasaksakin niya na yung bata, hinawakan yung kamay niya ng anghel, huwag mong sasaktan ng bata. Okay? Sapagkat nag-provide ang Lord ng perfect offering. Nakita niya paglingon niya, nandun yung offering. 'Di ba? Kasi bago niya i-offer pala itong si Isaac. Ang sabi ni Isaac sa tatay niya, "Nasaan po yung offering natin?" Sabi ni Abraham, "The Lord will provide an offering." Yun po ay isa pong malalim na pakahulugan na natupad po ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. 'Di ba? Sa Golgotha. Kaya, thank you, Jesus. You are our perfect offering. The Lord God, Father God, provided a perfect lamb, and that is you, dear Lord Jesus. I would like to thank you, Lord, for that. Thank you, Lord. So, yun. Ang Panginoong Jesus, ang perfect lamb natin. Kaya wag mong pagdudahan ng iyong kaligtasan. Dapat malaman mo kung ano yung tunay na gospel. Gospel means good news. It's not bad news. Hindi yung gagawin mo para ma-please ang Lord. Yung ginawa na nga lahat ni Jesus Christ. Kaya ngayon, ang gawin lang natin is to thank Jesus forever and ever. God bless.